What's up mga paps? Good day and good morning sa inyong lahat. Welcome back sa panibago na namang episode ng The Mechanic PH, ang channel na kung saan kayo ay pwedeng matuto mag-ayos ng inyong sariling mga motor at mga sasakyan. So meron tayong mga free automotive tutorials, okay? Pang DIY nating lahat. So wag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated kapag meron akong bagong video. Okay? Salamat mga paps sa mahigit 700 na nag-subscribe na. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat at enjoy kayo sa panonood habang natututo. Yun lang. God bless. Yan, maglilinis tayo ng karburador ngayon, itong Motorstar 125. Idol pala to Idol! Buti pa yung motor Idol. Sulugan muna natin yung air filter. Tapos maglagay tayo ng pangharang dito sa fuel line. Kasi tutuloy yung dyan, gasolina. Walang tayo ng pantakip na wait lang, gamitan natin ng para matwist lang ng konti kasi sa tagal na hindi na baklas. Kumapit yung hose, saan natin twist at hilain. Takpan nyo ng to flat screw, screwdriver or di kaya spark plug kung meron. Okay, ito na yun. Yan, ilalay lang natin yan. Tapos saka natin baklasin na yung dalawang 8mm. So gamit tayo ng 8mm na box. Repress lang to sa mga XRM ganon. Motorstar, Euro, tsaka Rossi na mga wave type. Halos ganito rin yung configuration ng makina nila. Yung carb nila nandito, tapos yung intake manifold, yung head. Ganito rin yung angulo, pati mga XRM ganito din. XRM 110, 125, gano'n. Halos parehas lang. Yan. Tapos ikot nga ko ito. Tapos nga rin yung tapos kuha tayo ng lagayan. Babaklasin natin to. Kuha tayo ng maliit na basin para malinis natin ang loob. Medyo madumi na nga. Mukhang madumi na talaga. Yan. So tanggalin natin tong piston. So pag nagtanggal kayo nito, idiin nyo lang. Ganyan lang hawakan nyo yung kable, tapos idiin nyo. Pag umangat na siya, i-slide nyo dito i-slide nyo dyan. Yan tapos mahila nyo na yan. Yung iba, maraming nagkakamali dito pagbalik kasi nag-i-slide siya. Nag-i-slide yung nila, hindi pumapasok mismo dun sa loob yung kable. At may nakita ako dito mga paps, may tubig. Paki-focus nga yan. May tubig yung niya dito sa may spring. Yan tubig yan, tubig. Ayan. Tubig. Yan dito sa tubig yan. Kaya siguro isa din yan. Linisin na natin to. Yung tubig na nakuha natin sa piston mga paps, malamang dito yung nanggaling. Kasi yung rubber nung throttle cable niya ay medyo putol na. Ito, tsaka yun. Kaya yung tubig kapag umuulan or kapag nagwa-washing, napapasukan siya dito. Kaya yung pumpas na tubig pumupunta dun sa carburetor pababa. Kaya yun, nirecommend ko na lang na kung may budget, palitan na lang tong kable para bago yung bago yung rubber
Kasi silyo yan eh. Silyo yan para hindi mapasukan ng tubig yung carburetor natin. So yun lang yung isa kong tip sa inyo. Check nyo rin yan kapag pumupugak yung motor ninyo. Ito daw pala madalas mahirap panda rin pag umaga, tas parang pumapalya kapag high speed na. Kaya ang suspecha ko din madumi, tsaka yun nga may tubig. Yun. So nakita natin may tubig siya sa carburetor. Kaya isang taon na rin daw na hindi nalilinisan yung carburetor niya. Kaya yun, lilinisin natin yung hose para hindi siya masyadong tanggalin nyo rin para bilis kayong maglinis. Tapos yung ganitong mga carburetor kasi na pang XRM, dalawa lang yung niya, tornil niya para mabaklas. Ito tsaka ito lang. Yan, may tumutulong gasolina pa, may laman pa kasi sa loob. Ito. So maintenance ng carburetor lang kahit once a year ganun, o every 6 months lang na malinis. Basta hindi napapasukan ng tubig. Kasi kung napasukan ng tubig yung carburetor, papalya talaga yung makina. Kasi hindi kayang sunugin ng makina yung tubig. Hindi siya nako-compress at hindi siya combustible. Yan. So dalawa lang yung tornilyo niya. Ito. Tanggalin na natin to. Yan. Madumi nga kaso na drain na yung laman niya, pero tingnan nyo naman may dumi dyan sa dyan sa may drain niya. Dito kasi tayo nagdi-drain yan. Ito yung niluluwagan natin pag nagdi-drain. Ngayon naiipon yung dumi doon. Yun naipon yung dumi doon kasi yun yung pinaka mababa na part ng makina. Tsaka may mga gasoline stain na naiwan. Yan ang lilinisin natin. Tapos itong dalawa din, itong main jet natin at saka yung pilot jet o yung air jet, linisin din natin yan. Kung kinakailangan at meron din kayong pang baklas, maganda kung mabaklas nyo din to. Ito yung nandito yung strainer kasi ng carburetor. Pero kung wala kayong pang baklas, okay lang. Tapos natin. Tanggalin natin tong pin. Ito yung lock pin ng float. Ito pala yung float na tinatawag natin. Ang float, ito yung nagko-control ng amount ng gasolina na pumapasok sa loob ng carburetor. So kasama niya dyan yung needle. Yan yung needle. Napaka-importante din ng needle. Ayan Kapag pudpud na yung needle, yan makikita nyo parang may sing-sing na yung rubber niya. Minsan yan din yung isang sanhi ng pag-overflow ng gasolina sa carburetor. Kasi hindi na niya natatakpan yung gate, kumbaga yung gate, yung daanan, yung inlet port ng gasolina dito sa carburetor. Kapag ganyan, medyo pudpud na yung rubber niya. Napapalitan naman to, may nabibili namang carburetor kit. Salpakan lang kung ano yung motor nyo. Ito siguro pwede dito yung pang XRM na 125 siguro pwede dito. 125 tsaka 110 halos pares lang naman yun So ayan. So ito yung wag nyong babaliktarin pagbalik, kasi pag nabaliktad nyo to mag-overflow, hindi aandar. So yung rubber, yan yung nakatusok dito. Yan, ganyan, nakatusok yan dyan sa inlet port. Tapos pag tinanggal nyo yan, ganyan lang. Yung ibang carburetor kasi metal pa yung ganito nila, na-adjust pa yung float height. Pero yung mga ganito na hindi na, kasi plastic na, hindi mo na siya pwedeng i-bend dito. Kaya kapag nag-overflow na yung carburetor, ito na yung pinapalitan, yung needle. Kasi ito yung rubber, naupod siya. Na-wear and tear din talaga, katagalan. Yan. So, hindi naman ganun karumi yung float niya, pero tanggalin lang natin para malinis din natin yung mga inlet port. Ayun yung dinaanan nung kanina. Dinaanan nung gasolina na lumabas dito sa drain. Yun yung mga dumi na naiwan. So yan, lilinisin natin yan. Tapos ito yung timplahan pala nung hangin, air and fuel mixture. Dito tayo magtitimpla ng ito tono, kumbaga yung iba tinatawag nilang tono. Maganda kapag nagtono kayo, meron kayong RPM tool or gauge. Pero kung wala, pwede yung pakinggan na lang yung tono ng makina. Mamaya ituturo ko sa inyo yon. Tapos ito naman,
Dito ina-adjust yung idle. Ito kabisado nyo to eh. Alam ko kabisado nyo to kung nagmumotor kayo. Pero sa mga hindi pa nakakalam, ito yon. Dito kayo nag-adjust ng minor o yung idle ng motor. Yan. Yan. Tatanggalin din natin yan lahat para malinis. Kunin ko lang yung flat screw. Tanggalin natin tong main jet tsaka air jet. Itong main jet, ito yung dinadaanan mismo nung gasolina paakyat. Kinokontrol to ng needle. Ito yung needle, oh. Ito. Dito siya sa ilalim. So dito ko dumadaan yun, yung gasolina paakyat. Ang carburetor kasi mga paps, ito ay vacuum operated. Dumidepende yung carburetor dun sa intake vacuum na ginagawa ng makina kapag intake stroke. Pababa kasi yung piston nun eh. Habang pababa yung piston, nakabukas yung intake valve. Tapos yung vacuum na nakikreate doon sa chamber, yun yung hihigop at magsasak doon sa air and fuel mixture na galing dito sa carburetor. Ayan. Mukhang malinis naman siya dyan. Kung hindi nyo kabisadong magtimpla, pero tuturo ko naman, huwag nyo nang galawin to. Pero kung kabisado nyo, mas maganda malinis nyo din to. Para malinis talaga yung daan ng hangin. Yan o, madumi o. May parang corrosion dahil sa tubig. Yan. Importante na babaklas din to, paminsan-minsan. Kung hindi nyo kabisado, huwag nyo nang baklasin. Babaklas nyo na lang sa akin. O dun sa mga marunong magbaklas. Pero kung linisan nyo lang at hindi nyo talaga kabisado, huwag na lang. Pero kung gusto nyo mag-explore, pwede. Di bali tayo, tuturo ko naman yan mamaya. Kasi ito yung idle adjuster screw. Yan, tanggalan lahat. Ano pa? Ito hindi na masyadong binabaklas to eh. Huwag nyo na lang baklasin. Yan, okay na, natanggalan natin yung mga Tapos ito din, dun sa switch on and off nya, hindi ito binabaklas kasi mayroon itong special washer sa ilalim na kapag hindi mo nailapat ng maayos, tatagas, mag-overflow siya. Yan. Pero pwede nyo ring baklasin to in case na worn out na yung o-ring sa ilalim. Tingnan natin. Yung o-ring na. Dalang natin. Kasi kung kumakain yung o-ring, tutulong yung sito. Tumutulog. Hindi pa. Yan, tanggalin natin to. Ayan, nandyan na siya. Ayan o. Ito yung o-ring na sinasabi ko. Ayan. Yan o, may mga dumi din o. Napaka-visible ng mga dumi. Maliliit na dumi. Yan o, madami. Yan. So maganda, malinis niya din yan. Pati to, itong strainer, tanggalin din natin para malinis yung strainer niya sa ilalim. Para malinis. Malinis lang. Hindi siya worn out. Hindi pa naman worn out yung o-ring niya. Itong dalawang to, pwede nyo baklasin. Ito, wag nyo nang baklasin. Itong dalawang nandito. Dito yung special washer na sinasabi ko nandito. Ito okay lang. Yan, baklasin natin to. 17mm siguro to. Kuha lang tayo ng tools. Ayan, so 17mm yung size kadalasan nito. Para maluwagan natin. At sana kaya natin luwagan kasi matagal daw hindi nabaklas to eh. Ayun. Maluwag lang naman. Pag naluwagan nyo na, pwede nyo nang baklasin gamit ang kamay. Yan o. So may o-ring din to. Napaka-importante ng o-ring nito sa ilalim. Pag hindi nyo may balik yun, mag-overflow yung carburetor ninyo. Maigpit yung strainer nya o. Siya matanggal. Dumikit. Dumikit yung strainer nya. Kung may compressor kayo, mas maganda. Kaya hindi nyo nabaklasin lahat. Panginan nyo na lang. Yan o, yung o-ring na sinasabi ko. Yan, nasa ilalim. Yan, o-ring. Ito, madumi din. Di bali, anlawan na lang natin yan mamaya. Yan. Panghugas dito. Kuha tayo ng panghugas dito na rin sa tangke. Para tanggalin natin yung lock. Para
Malinisan natin yung carburetor. So linisan muna natin lahat. Toothbrush lang oh, toothbrush. Diba? Napaka useful ng toothbrush dito. Once a year lang mag-toothbrush itong mga to, kaya toothbrushan nyo ng maigi. Yan. Brush lang, light lang, masyadong madiin. Matanggal lang yung dumi. Tapos kuha tayo ng mapagpapatungan na ano. Ito, baklasin natin to kasi madumi. Yan, so ano yan, gamitan natin ng screw. Tinitwist yan eh. Yan, so luwagan nyo to, twist nyo lang to counterclockwise. Yan, para matanggal. May spring yan sa ilalim, ingatan nyo yung spring. Yan, para malinis natin siya. Tapos yung needle, yan din, yan. Yung needle nitong mga ganito, walang adjustan, naka-fix. Hindi tulad ng mga TMX, mga Euro, ganun, Rusi, na-adjust yung needle. Ito hindi, fix na siya. Kaya pag na-worn out to, sabay nyo nang palitan yung mga kit. Itong kaganda ng carburetor versus sa FI na ano na motor, kasi low maintenance lang tong mga to, linis-linis lang yung maintenance nyo. Pag FI naman, mag-FI cleaning ka pa. Kung hindi nyo kabisado, medyo mapapagastos kayo. Ito ano lang, madali lang, pwede nyo gawin, pwede nyo i-DIY. Pwede rin naman yung ano, yung FI, pero mas sensitive yung mga pyesa nun. Tsaga lang. Actually ito yung isa sa pinakamatagal na part, yung paglilinis. Kahit anong karburador, kahit karburador ng mga sasakyan, halos pare-pares lang yung operation nila, mas pinalaki lang. Halos pare-pares din yung pyesa, iba lang yung design, pero yung purpose isa lang, spring. So pag nakikita nyong umitim yung pinanghugas nyo na gas, magandang senyalis yan. Ibig sabihin natatanggal yung dumi. Ganon din yung langis ng makina nyo. Kapag nag-change oil kayo, huwag kayong mainis kapag maitim yung langis na natatanggal nyo, kasi magandang ano yon, magandang pangitain dahil nagagawa ng langis yung trabaho niya. Kapag nag-change oil ka, maputi yung langis na natanggal mo, aba magtaka ka na, hindi niya nagawa yung trabaho niya. Maliban na lang kung hindi pa ganong kalayo yung natakbo ng sasakyan, di ba? Ito yung main jet. Maganda to, hipan to. Mamaya pag may compressor kayo, ito yung mga bugahan nyo ng hangin, kasi napakalit ng butas ng mga yan. Tapos ito yung idle screw, air and fuel pala, screw. Ito tayo nagtitimpla ng hangin. Ang pilot jet o air jet natin. Ito din, dapat mapalabas nyo yung butas sa gitna. Sobrang lit ng butas nito, mas malit pa sa sinulid, kaya dapat mapalabas nyo yan. Talasan nyo yung mata nyo pag naglinis kayo ng ganito. Pwede nyo namang ano yan tusukin na malit na wire, wag lang yung matigas na wire, kasi kapag lumuwag yan, maapektuhan yung fuel consumption ng motor. Check nyo din tong ano, tong o-ring. Kapag masyado ng hapit, masyado ng mapitpit, palitan nyo na. Pero kadalasan yata to, pag nabili to, ano, nabuo na to, yung insulator ng carburetor. Ito yung naghihiwalay ng dalawang metal part ng carburetor para hindi masyadong mainitan yung carburetor natin, kasi nakadikit ito dun sa ano intake manifold. Ihuli nyo yung mga mas maduduming part para hindi maapektuhan yung medyo malilinis na part o maliliit. Napakalit na piyesa ng motor, pero sobrang dami niyang piyesa, di ba? Yan. Kasi nagtutulong-tulong yung mga para magawa nila yung trabaho nila. So dito tayo sa chamber. Ito yung tinatawag nating float chamber or fuel chamber. Dito nag-i-stay o tumatambay yung gasolina kapag hindi umaandar yung motor. At saka pag umaandar din, dito rin siya dumidiretso.
So importante na malinis din to. Kasi kapag nagre-revolution tayo ng mataas, humihigop ng malakas din yung makina ng gasolina at saka hangin. So yung mga dumi dito pwedeng sumama yun at magkukos yun ng pagpugak ng makina, yung engine stalling o misfire kasi hindi sapat o hindi maganda yung naibibigay ng karburador na amount ng fuel at saka hangin. Saka pag may tubig ganun, mahirap umandar yung motor. Dun ito naman yung kahalagan ng drain plug o drain screw. Kasi kapag nalagyan ng tubig yung karburador mo at kung kaya pang i-drain, ito lang yung tatanggalin nyo. Ito yung drain screw. Pag na-drain mo na yon, kasi kadalasan naman yung tubig na sa ilalim ng karburador, nakalutang yung gas. Kaya unang madidrain yung tubig. Pero pag na-drain nyo yung tubig, mas maganda kung anlawan nyo pa rin ng gas. I-on nyo ulit yung switch ng fuel nyo para maanlawan. Ganon. Pero kung yung tubig nanggagaling na sa tangke, wala na. No choice na, kundi ibaba yung buong karburador, pati yung tangke nyo. Palitan nyo ng laman na gas. Anlawan nyo na lang. Pero kung ulan lang, tubig ulan lang, nakargan lang yung karburador, yun, pwede nyo i-drain. Hindi natin matanggal yung strainer, kaya dyan na lang siya. Ayaw nyo sumama eh. Hindi niya maiwan-iwan yung ano niya, pwesto. Yung o-ring nandun din. Yun na lang, lawan lang natin yun. So ito yung main body na tinatawag, main body. Dito naka-attach lahat ng internal at saka malilit na component ng karburador. Ito yung main body niya. Nandito yung air horn. Air horn, nandito yung choke valve. Yan o. Usually ginagamit yung choke valve pag umaga. Kasi pag di karburador na makina, mayroong ano talaga, may characteristics na mayroong hard starting kapag malamig pa yung makina. Kaya may choke yung mga dekarburador na makina. Pero pag once na uminit na, okay na. Nagiging okay na. Kasi masyado pang lean yung mixture. Kaya hindi pa ganun kaanda yung stable yung andar nila pag malamig pa. Kaya yun yung gamit ng choke valve o choke system natin. Kapag chinok nyo yan, tataas yung idle nya. Pag umandar na pero, tas chinok mo, pwedeng mamamatay naman yung makina kasi mabibitin yung hangin na pumapasok. Ang gamit nito nung choke is para makapag-supply ng mas rich na air and fuel mixture sa makina. Kapag napapansin yung mga FI ngayon na makina, no, pag ini-start nyo, halimbawa yung Honda Click, pag ini-start nyo Honda Click, pagka-start nyo, mataas yung idle, tapos magmi-minor pagkatapos ng ilang mga segundo. So parang ganun din yung function ng choke. So sa mga FI kasi, may automatic na silang sensor na mag-a-adjust nung air and fuel mixture nila. Kaya ganun. Pati dun sa mga sasakyan, ganun din. Kapag bagong start, mataas yung RPM. Tapos bababa yun kapag after ng ilang mga segundo. So yun din yung trabaho ng choke system natin. Kumbaga, in-automize lang. Ginawa nilang automatic yung proseso. Tapos check nyo din to kapag naglilinis kayo yung o-ring. Kapag ka-flat na yun masyado, ay kailangan ng palitan. May nabibili naman ganito kasama nung carburetor kit. Pero ito okay pa. Maganda pa. Ito pala, no, may breather pala yung mga carburetor na ganito. Itong nasa taas. Breather tube. Ito, diretso yan hanggang loob. Ito, mapapansin nyo. Yung butas na yon. Yun. May breather yan. Kaya dapat mayroon din itong hose kung pwede. Kasi dito rin napapasokan ng tubig yung carburetor natin. Dapat may hose to na nakalaylay sa baba para hindi mapasukan ng dumi at tubig kapag umulan. Ito, breather to. So dito yung makikita nyo yung parang bronze dun sa loob, yun. Diyan pumapasok yung needle. Ito yung needle natin. Saan na yung needle natin? Mahaba. Diyan pumapasok yung needle. Ayan. So kapag naka-idle, nakabaon yan dyan. So parang silyado kumbaga yung ano niya,
yung butas. Pero kapag nag-revolution kayo, aangat siya. Dito dadaan ngayon yung mga gas dito kasi tapered tong ano na to needle. Tapered siya. Ibig sabihin, papalit hanggang sa dulo. Ayan. Kapag ka nag-idle kasi tayo, iba yung nilalabas ng gas. Mayroong bypass na butas dito. Ayan. May bypass na butas yan galing dito sa loob. Na konektado dito sa air and fuel natin. Konektado yan itong butas na to. Ayan. So yan yung bypass pag idle kasi selyado to Selyado. Natatakpan to mismo. May sariling idle system din yung mga karburador. May iba-ibang system kasi ito idle system, choke system, fuel system, float system. Madami, di ba? Ayan, tapos accelerating system. Kapag nag-accelerate ka, dapat meron yung lahat. Dapat ma-meet mo yung lahat kapag naglinis ka nito. Dapat may minor, may acceleration, may idle. Yun. Tapos hindi nag-overflow. Dapat tama lahat yun. Linisan pa natin isang beses kasi masyadong madumi yung. Check nyo maigi kung may iwan pang malilit na parts. So far wala naman na. Yan sobrang itim. So sobrang dumi na rin. So maganda rin kapag naglinis kayo ng carburetor, check nyo din yung status ng fuel system ninyo. Kung ano yung kalagayan niya dun sa tangke. So gagamit ka ng bote, bote lang ng Coke, ganyan. So ito yung bote system na ginagamit ko para ma-check kung ano yung kalagayan ng fuel system natin sa loob. So far ito napakalinis naman. So malinis. Ayan. So in due time kasi nag-accumulate din ng dumi yung tangke at naiwan doon yung mga dumi. Depende rin kung saan kayo nagpapagas. Kasi may mga gasoline station kayong matsachamba na mababa na yung level ng fuel nila dun sa deposit nila. Dun sumasama yung mga dumi. Kaya maswerte kayo kung natsambahan nyo yun. Joke lang. So mas maganda dun kayo sa mga trusted talaga na gasolinahan kasi siguradong malinis yung mga may pangalan na kumbaga. Sa mga naghanap ng video kung paano maglinis naman ng carburetor ng TMX, may nauna na pala kong video nun, yung TMX 125. Pares lang yun sa mga TMX 155 tsaka mga Rusi, ganun, Euro. Pares lang. Parang ito pares lang din sa mga wave type tsaka XRM type na motor. Pares lang. Pagka worn out na yung mga o-ring ninyo, walang nabibiling isa-isa na o-ring nito Isang set na yung bibilin nyo. Yung carburetor repair kit tinatawag. Sabihin nyo lang yung modelo ng motor nyo. Meron yan na nabibili. Ibalik natin yung drain plug, drain screw. Okay, malilito sa mga screw tandaan nyo na lang kung saan sila tinanggal. So higpitan nyo, sakto lang. Tapos lagyan natin dito yung takip. So make sure nandyan yung o-ring. So assembling na pala tayo. Nandyan yung o-ring ng motor. Punasan natin kasi may nakikita akong tubig. Sigpitan natin ng konti lang kasi maluwag lang naman to. Nasa natin yung tools. Sigpit na yan. So okay na to.
Ito na lang. Itong switch natin. Pag ganyan yan ha, huwag niyong babaliktarin to. Kasi pag binaliktad nyo, pag ganyan, mali. Dito kasi nanggagaling yung fuel. So dito, yan. So yung on nasa taas, on. Yung off nasa kanan. Okay? Yan. Balit lang yung screw nito, yung dalawa. Balit yung screw. Okay. So yung o-ring din pala, yan. Huwag niyong kalimutan, in case na natanggal to ha. May o-ring yan. Para hindi tumagas yung fuel. Okay, ready lang natin to, baka mahulog yung tornilyo eh. Palalay lang yung pagigpit ng mga ganitong kalilitong tornilyo. Kabalansi dapat yung pagigpit nyo. Huwag nyo munang isagad na igpitan yung isa. Dapat pantay sila para hindi ma-warp. Hindi mabalik ko yung alloy kasi alloy lang ito. Dahan-dahan lang. Huwag mo isasagad lahat agad. Dahan-dahan. Ang tawag dyan torque sequence. Tsaka torque partition. Huwag mo isasagad agad. Yan, okay. So okay na to. Yung fuel chamber natin. Doon tayo sa main body kasi mas maraming doon. Ito yung main body natin. Punasan muna natin. Dapat malinis yung pamunas ninyo. Punasan natin para malinis naman na. So una natin ilalagay yung needle. Yun, naiwan yung needle pala dito, no? Buti na lang, nandyan siya. Lalagay natin yung needle kasama ng float. Needle bulb ang tawag dito, needle bulb kasama yung float na. Ito yung wag na wag ninyong babaliktarin, ito. So yung gatla dito, may spring kasi ditong itong needle natin, may spring to, ito. Ito yung tumutukod dito sa float. So pag pinasok nyo yan, ganyan. Pare-pares lang to, lahat ng karburador may needle, may float. Lahat, kahit 4 wheels yan, pare-parehas yan. Iba-iba lang yung itsura at size. So, pag nilagay ninyo dito sa inlet port, ang tawag dito inlet port kasi dyan nanggagaling yung gasolina. Palubog siya, yung rubber, tandaan yung rubber. Ganyan. Yung ibang karburador hindi rubber yan. Yung parang ano siya, gold, bronze. Tapos lagyan nyo yung pin. Huwag nyo kalimutan tong pin. Napaka-importante nito. Kasi kung wala to, mag-overflow yan. Yan. Tapos balanse dapat. Both sides balanse. Next, lagyan natin yung main jet. Pero hipan nyo muna. Tapos make sure na may butas siya sa gitna. Yan, oh. May butas dapat yan. Hindi pwedeng wala. Itong main jet pala, pwede nyo i-adjust to. Pwede nyo palitan ng mas malalaki at mas maliliit. Ito, kung napapansin nyo yan, yan o. Nade-detach tong dulo, yung jettings. Pwedeng palitan yan. Pero kung mahilig kayong mag-modify, pero kung hindi naman, stock lang, ganyan na lang. Pang araw-araw naman, mas maganda yung mas matipid. Tapos saktong higpit lang din. Saktong higpit, okay. Tapos, isusunod natin dyan yung pilot jet. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat mapalabas nyo yung butas. Dapat may butas to. Hindi pwedeng wala din. Pares sila. Pero ito, mas maliit yung butas na ito. Pag hindi nyo nakikita yung butas, kuha kayo ng wire na maliit, tusukin ninyo. Or hipan ninyo. So dito, wala. Hindi ko nakikita yung butas niya. So kailangan pa natin kumuha ng maliit na wire. Wala. Hindi natin makita yung butas. Wala. Sarado. So kuha muna tayo ng wire na maliit. Nag-strip ako ng wire na maliit. Tapos ito yung panlilinis natin dito. So huwag kayo mag-alala, safe to. Ito na yung pinaka-safe na paraan para, ayun o, so tumagos siya. Tapos ikot-ikutin nyo para malinisan yung butas. Yan. Huwag yung karayom kasi malaki yun. Huwag kayong gagamit ng karayom or alambre. Pwede to, itong wire lang na maliliit.
Kasi para hindi, ang iniwasan kasi natin dito, lumaki yung butas. Yan, check natin. So hindi pa rin visible yung butas niya. Sobrang tipan nyo na lang hanggang mapalabas nyo yun. Sobrang liit na butas. Ayun, lumabas na. Meron na. Iwan ko kung makikita nyo, pero grabe, sobrang liit ng butas. Ayan, meron. Ayan o, mahirap timingan yung ano niya, pero nagpa-flash yan, meron dyan. Ayan o, maliit lang yan ang butas. Sa camera malaki, pero sobrang liit niyan. Okay. Meron. Maliit lang yan na butas mga paps. Yan o. Yan. Okay na. Yan, dapat mapalabas nyo yung butas na yan. Yan, ilalagay na natin yung pilot jet. Kasi napalabas na natin yung butas. Alalay lang din yung pagpipit nyo dito. Yan. Yan. So, okay na. Kapag gaganyan, pwede nyo nang ibalik yung float bowl. Ito. Pwede nyo nang ibalik. Pero huwag kayo magkakamali ulit kasi pwede yung mabaliktad to. Marami na ako na-encounter na ganito, nabaliktad nila, ganyan no. So itong butas na to, dito dapat nakatapat yung butas na to. Ito yung inlet port. Dito pumapasok yung gas. So huwag nyo din kalimutan para i-inspect tong rubber dito, yung o-ring niya. So okay pa to. Basta nakaangat pa siya sa metal, okay pa. Pero kapag masyado nang pitpit yan, doon na tumatagas yung gas. So yung mga nakita yung dumi dito, mancha na to. Mancha na yun. Natanggal na yung mga debris, yung ano natin, natanggal na yung nilinis natin. So babalik na natin to. Yan, ganyan. Tatapat nyo yan dito. Ito. Okay. Yan. Tapos dalawa lang yung screw nya. Dalawa lang. Yan. May washer itong mga to, may washer. So sa paghigpit nito, huwag ding masyadong mahigpit. Kasi once na nalustred yung isa dyan, tatagas na yung fuel. Alalay lang, yung torque partition, huwag nyo isasagad-agad yung higpit. Wala naman na kayong torque sequence dito kasi dadalawa lang. Ayan. Sipitan natin dito sa kabila ulit. Ayan. Tapos sa kabila ulit. Ayan. Okay. Tapos, pag naibalik nyo na yung lahat, pwede na rin natin ibalik yung mga screw dito sa labas. Itong ayan, air and fuel screw. May kasamang spring yan sa ilalim. So hindi pwedeng walang spring ito. Dalawa pala yung spring dito, ano. Ngayon yung idle speed screw adjuster. So, yung pang-adjust ng minor. Saka yung air and fuel screw adjuster. So may mga spring yan. Huwag nyo kalimutang ibalik yung spring kasi malalaglag yan pag hindi nyo nilagyan ng spring. O hindi nyo nilagyan yung spring, malalaglag yan. Yan. Mamaya na natin i-adjust tong dalawang to. Pero para umandar yung motor, taasan nyo lang muna yung idle. Tapos itong screw, isagad muna natin itong air and fuel. Isagad muna natin higpitan. So higpitan nyo lang to hanggang maramdaman nyo na hindi na siya pipihit. Yan. Tapos luwagan nyo ng kahit tatlo lang muna. Tatlong 30-60. Kaya 60. 1. Ay mali. 1. Tatlong 180 pala, sorry. Kahit tatlong 180 degrees. Saka natin itutuno mamaya kapag may balik na natin. Tapos yung idle, ganyan lang muna. Taasan lang muna natin. I-adjust na lang natin yan. Okay na tong karburador. Kompleto na. Yung hose na lang, yung ilalagay natin mamaya dito, saka dito sa overflow tube dito.
punta naman tayo dito sa piston, no? Itong variable ano niya, piston. Bago. So ilalagay nyo yung pin, yan. Tapos yung lock. Ito yung lock niya, may spring. So pipihitin natin yan. So, pihitin nyo ng clockwise para mag-lock. Yan. So nag-lock na, dapat mag-lock yan para hindi pumalya yung carburetor mamaya, tsaka yung spring. Ito ilalagay na natin to dun sa cable. Tapos itong natitirang nut, natanggal lang siya dito sa mounting ng carburetor natin. Yan. Tapos yung insulator. Ayan. So, yung mapapansin nyo yung insulator, may part na may o-ring siya, tapos may part din na walang o-ring. Yung part na may o-ring, yan yung nakalagay dun sa manifold. Tapos itong wala, ito yung nakapatong mismo dito sa carburetor, parang ganyan. Ganyan siya. Ayan. So, unahin muna natin ilagay siguro tong carburetor, mamaya na tong needle. Kahit hindi nyo nalagyan na ito ng gasket maker kasi okay pa yung mga o-ring nya. Pero kung hindi na okay itong mga to, flat na masyado, pwede nyo i-back up yun. Pero patuyuin nyo muna yun bago nyo paandarin. Kasi pwedeng sumama yun sa loob ng makina. So ganyan. Tapos itong may o-ring yung nakaharap dito sa intake manifold. Tapos isasabay pala natin yung air cleaner, yung hose ng air filter para may lapat natin siya maigi. Hawakan nyo yung hose tapos idin nyo. Dapat lumapat yan. Nalaglag yung nut dito. Tapos lagay nyo to. Ibabalik na natin yung kable. So kahit magkabaliktad to, okay lang naman. Basta ang importante yung kable nasa loob ng spring. Yan na, importante ito. Baka mag-weld yung carburetor nyo pag mali yung pagbalik nito. Kaya ito yung importante para hindi iwas wild. So ilalagay natin to dito. Yan o, i-slide nyo lang siya dito sa butas. Tapos hihilain nyo yung spring pasok dito sa piston. Yan, ganyan. So ganyan yung tamang position yan. Saka natin ilagay dito sa carburetor. Pwede nyo rin ilagay ito bago nyo install yung carburetor. Yun nga lang, nauna na natin ilagay. So itapat nyo to, ito. So dalawa yung groove nyan eh. Ito yung malaki pero hanggang dyan lang. Tapos ito naman yung mahaba, yung daanan ng kable. So yan yung kabila. Ito, itatapat natin dito sa screw adjuster ng idle natin. Diyan natin siya itatapat. Ito. Kaya paglagay, ganyan din. Mararamdaman nyo naman yan pag nakatapat. Nilagay nyo yun, i-check nyo dito kung maganda yung play. Dapat bumabalik yan. So, ibig sabihin maganda yung lapat ng kable at saka ng spring. Pero pag hindi naglaro, ulitin nyo. Double check nyo na lang. Okay. So final final tightening na tayo ng carburetor. Ipitan na lang natin to. Tapos saka natin paandarin, ilagay natin yung hose. Yan. So huwag masyadong higpitan muna, sa kabila muna. Natin higpitan na, pero alalay lang din to, 8mm lang to, basta hindi siya tumagas. Lagyan nyo ng hose yung overflow ay yung breather, kasi may breather to sa taas. Ito yun, dito, hindi ko alam kung nakikita nyo, pakita ko na lang mamaya. Yan. Tapos ito yung drain.
Ito bang mas maliit ito na? Itong drain. Yan. Saan natin ito? Dito. Dito. Itong drain dito siya. Talaga. Okay. Dumidikit pero. Tapos itong isa, dyan na lang. Tabi nyo yan. Tapos lagyan na natin yung fuel supply. So dahan-dahan lang to kasi may tutulo. Tapos bilisan nyo lang paglipat. Yun. Bago nyo pandarin, check nyo muna kung may tagas. Pag may nag-leak doon sa ginawa natin, ginawa ninyo. Observe nyo lang muna ng ilang minuto or segundo. Naka-on na to, no? So naka-on na yan. Okay, all set na. Nagkakarga muna yan ng fuel sa karburador. Yan, may tumutulo konti dito sa ano, oh. Wala din. Yan yung sinasabi mo. Tumutulo. May o-ring yan sa loob eh. Ipitan natin konti yan. Tsaka to. Yan. Tapos punasan nyo ulit para ma-observe nyo kung meron pa. O wala na. Ipitan na natin. Ipitan din natin itong nasa ilalim. Mahigpit na. Yan, okay na. Pwede natin pandarin. Mga paps. Ayun, one click siya, di ba? So, ibaba na lang natin konti yung idle. Yung idle. Yan. Tapos yung air dito natin i-adjust. So, tatasan muna natin tong idle niya para i-adjust natin yung air. Kunti lang. So, luwagan nyo to ng dahan-dahan. So kung matatandaan nyo, inikot ko to ng tatlong 180 degrees. So dadagdagan ko siya ngayon. Kung tumas yung idle nya, ibig sabihin dun yung gusto niyang RPM o dun yung gusto niyang timpla. Pero mas maganda to kung painitin nyo muna yung makina nyo. Ito painitin muna natin. Yan mga paps, medyo uminit na yung makina. Pwede na tayo mag-adjust ng air and fuel. Ito yun, ito. So pwede nating higpitan muna to. Obserban natin kung bumaba yung RPM nya. Pag bumaba yung RPM nya, ibalik natin, luluwagan natin ulit. So yun, napansin niyo bumaba. So, ibig sabihin hindi yan yung gusto ng makina. Ibig sabihin kailangan nating luwagan. Hanapin natin yung pinakamataas na RPM. At kung nahanap nyo na yun, dun na kayo magsettle. Yun na yung timpla nung hangin nya. Kasi yun yung may pinakamataas na vacuum, intake vacuum. Yun yung hinahanap natin. Pero pag niluwagan nyo na at wala ng pagbabago, ibalik nyo dun sa may pinakamataas na RPM. Kunti-kunti lang yung pagluwag nyo dito. So napapansin niyo, patas pa rin ang patas yung RPM nya pag niluluwagan ko siya ng paunti-unti. Luwagan natin. So napansin niyo bumaba yung RPM. Ayan. So ibalik natin dun sa pinakamataas. Yung RPM pala, yun yung revolution per minute ha, para dun sa mga hindi pa nakakaalam. Yan. Yan, tingin ko yan yung pinaka mataas na vacuum kasi yan yung pinakamataas na RPM nya kapag naka-idle siya. Yan, medyo may maingay lang sa makina niya pero hindi na yun kasama dito. So dito. Yan. Yan na yung timpla niya.
Tapos ibaba nyo na yung idle. Ibaba nyo na yung minor pag nahanap nyo na yung pinakamataas na vacuum. Yan, napakaganda ng minor niya, di ba? Napakababa. Napakapino nung under niya. Yan. Masyadong mababa. Yan. Ganyan lang yung normal. Kung may tachometer kayo, mas maganda. Mga 1,400, 1,300 yung RPM. Yan, tinansya na lang natin. May coke pa eh, baka lalong bumilis. Kargado ng coke. Joke lang. It's a trap. Tapos picture mo kayo ni Armin mamaya na